Bawang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. Muli, nandito po ang iyong katropa para magbigay po ng balita sa inyong lahat. So ito pa mga kababayan, i-share ko lang po ang balita na ito. Galing po ito kay Sir Abby, no? Na kababayan natin, na isa sa mga solid supporters sa ating mahal na Pangulo. So ito po mga kababayan, gusto ko lang i-share sa inyong lahat itong video na ito mga kababayan tungkol nga dito sa fake video na inilabas po ng mga didilis mga kababayan sa Los Angeles, sa Amerika, no? Na piki naman talaga, napakalayo po kay PBBM. So ito po mga kababayan, napanood na rin ng iba't ibang bansa mga kababayan. Buti pa tong ibang bansa, no? Ay hindi naniniwala sa ipinalabas po ng mga didiles na fake video mga kababayan. Biruin nyo yan, napapanood sa buong bansa, sarili mong bayan ipinahiya mo sa ibang bansa. E paano mga kababayan kung naniwala ito, hindi maaapektuhan yung pagpasok ng mga turista dito sa bansa natin mga kababayan. Buti na lang mga kababayan, ang ibang bansa, no, inaalam din ang totoo, iniimbestigahan din ang mga nangyayari. So ito po, pakinggan po natin ang paliwanag po ni Sir Abby, mga kababayan. Ito, panoorin niyo po. Alam nyo, hindi lang po mga Pilipino, pati mga malalaking international news organization sa Amerika ay pinipick up nila yung mga nangyayari ditong paninira kay Pangulo Marcos. Sa isang banda, nakabuti rin ito dahil yung mga turista at mga nasa ibang bansa hindi na rin naniniwala, hindi na maniniwala sa ginagawang paninira laban kay Pangulong Marcos. So akala ng mga naninira sa gobyerno, makapiling grupo na tinatawag ko, ay nakakakuha sila ng suporta sa international community, nagkakamali sila. Dahil katulad nito, itong ganitong klaseng balita ay mas nakakatulong sa atin, sa aking personal analysis at opinion, dahil hindi na po kumbisi ang mga dayuhan sa mga fake na kaalawan ng mga anti-Marcos. Pakinggan po ninyo itong news na ito mula sa Estados Unidos. So yun, bago natin pakinggan mga kababayan, dagdag lang po ako dito mga kababayan. Dito po sa pinalabas nilang fake news mga kababayan, no? Sino ang pinapahiya nila ngayon? No? Hindi lang si PBBM, kundi tayong lahat ng mga Pilipino. Biruin nyo mga kababayan, pati yung ibang bansa na papanood po ang ginagawang kalukuhan ng mga didilis na yan, na ipinagpipilitan pa nila na totoo daw yan mga kababayan. So yun po, nakita naman natin, marami ding gumawa ng mga video, na fake video. Naglagay din po sila ng iba't ibang muka mga kababayan. Kayang-kaya, no? Kayang-kayang i-edit mga kababayan. Subalit kasi tayong mga Pilipino, no? Kung tayo po ay nagkakaisa, nagtutulungan, hindi tayo nagsisirang katulad po ngayon mga kababayan. Kung sinusuportahan natin ang ating mahal na Pangulo sa kanyang mga adikain, baka maraming mga turista pa ang papasok dito sa bansa natin. Dahil po sa ginagawa ninyong kalukuhan, sa ginagawa ninyong paninira sa ating mahal na Pangulo, ayan po mga kababayan, makakaapekto yan sa bansa natin. Nasanay merong magtitiwala at maraming mag-i-invest dito sa bansa natin. Dahil sa ginagawa ninyo, sinisira nyo ang reputasyon ng bansa natin. Hindi lang ho si PBBM, kundi buong bansa natin. Dahil sa ginagawa ninyo, nakakahiya kayo mga kababayan. Lalo na si Harry Roque. Mga kababayan, ang gusto niya ata, Chinese lang ang mamayagpag dito sa bansa natin. Gusto niya Chinese lang siguro ang pupunta dito sa bansa natin. Ngayon, nagtago pa ng dalawang Chinese, mga kababayan. Nagtago pa ng dalawang Chinese sa kanilang bahay. Ngayon, mga kababayan, nahuli. Ngayon, susunod na siya dun, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin ito, mga kababayan. Napakaganda ito na marinig ng ating mga kababayan. And moving to Asia, a video allegedly depicting Philippine President Ferdinand Marcos Jr.
engaging in what looks like drug use has sparked widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense, supporters of former President Rodrigo Duterte released a deepfake video just before President Marcos was scheduled to hold the State of the Nation address on Monday. The Filipino Defense Secretary quickly moved to reassure the public, emphasizing that the military remains steadfast in its support of the president. He said, quote, "It is obvious from the video that it is not our president. Their video is fake and obviously not real," unquote. The Department of Justice also joined in condemning the video, vowing to identify and prosecute those behind it. And to further debunk the video's authenticity, the police department's forensic experts held a news conference where they compared the facial features of President Marcos with that of the unidentified man seen in the video. Enlarged images highlighted distinct differences, particularly in the right ear, which showed the president's ear being larger than that in the video. However, this is not the first time that the Philippine president has been targeted by deepfake technology. In fact, back in April, an audio deepfake clip falsely depicted him ordering the military to take action against China. Given the ongoing territorial dispute between Manila and Beijing over the West Philippine Sea, such fabrication carries significant weight and potential for escalation. Now, despite official denials and forensic evidence, former President Duterte has doubled down on his allegations. In fact, he's insisted that the video is authentic and reiterated his accusation that President Marcos is a drug user, a claim he's been making since January. So as the Philippines prepares for the May 2025 election, where voters will select a new parliament, the issue of deepfake technology has now taken center stage. So ayan o, malinaw po yan. Talagang pati international media, especially sa Estados Unidos, ay pinipick up yung isyong yan, pero tama yung sinabi niya na may mga ganyang statement mula po sa Department of National Defense, Department of Justice na fake itong ginawang video ito at yung paninira ay tuloy-tuloy sa ating administrasyon. So sa isang banda, kahit negative yung balitang yan, sa tingin ko dahil alam nyo, ang negative na balita sa ating Pangulo sa ating bansa, pag pinag-uusapan sa ibang bansa, nakakaya. Pero itong kayahin yung balitang ito ay gawa-gawa ng mga Pilipino rin. Kaya lalo nakakaya. Ngayon, sa isang banda naman, kung positibo tayo, dahil binabalita ng international media na ganyan na sitwasyon, hindi naniniwala ang international community doon sa paninira ng ilang politician dito sa Pilipinas. Yun lang yun. Ibig sabihin, mas mananatili silang nagtitiwala kay Pangulong Marcos, okay, at Pilipinas. Kaya focus pa rin ang mga turista at kapitalistang pumasok sa bansa. So yun po mga kababayan, tingnan nyo. Dahil sa ginawa ho nila, buo pa rin ang tiwala ng ibang bansa sa atin mahal na Pangulo, mga kababayan. Kahit anong paninira na ginawa ho nila sa ating mahal na Pangulo, naglabas pa sila ng fake video, buo pa rin ang tiwala ng mga ibang bansa, lalo na ng Estados Unidos sa Pilipinas. Diba? Oh. Ano kayang motibo ng mga didilis na to? Bakit nila ginagawa ito mga kababayan? Malamang isa ito sa mga propaganda nila, no? Na sinasabi nilang resign PBBM, kung ano-ano na lang ang sinasabi, bangag adik si PBBM. Oh. Isa ito mga kababayan para palitan ng ating mahal na Pangulo, wala na iba mga kababayan Kung tutusin, nakikita ho natin si PBBM may ginagawa sa bansa natin. Kung ano-anong tulong ang ginagawa sa mga mamamayang Pilipino, kung sa mga project naman, marami namang proyekto ang ating mahal na Pangulo, subalit hindi ho nakikita ng mga didilis yan, mga kababayan. Ako na nagsasabi, hindi ho nila makikita yan. Kahit idikit mo sa mata nila yan, hindi ho sila maniniwala na proyekto ni PBBM. Ganun kabulag ang mga didilis, mga kababayan. O yun po. Yan po ay video po na Sir Abby, mga kababayan. Isinare ko po sa inyong lahat para sa mga nanonood at para sa mga anti-Marcos at para na rin sa mga didilis dyan na patuloy na naninira sa ating mahal na Pangulo. Subuo pa rin ang tiwala ng ibang bansa sa ating mahal na Pangulo.
buo pa rin ang tiwala nila sa gitna ng patuloy na paninira ng mga kapwa Pilipino ni PBBM dito sa bansa. So yun po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po. God bless po. Thank you.